Sister Rose. At wala na akong maalala mga kapatid na kasama natin noon. Okay? Hanggang sa lumipat dito. At salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan na ang gawain ng Panginoon po ay lumalago. Praise God. Dati po doon sa taas, dalawang beses tayo lumipat sa taas. Tapos pangatlo sa baba. Tapos puro upa po yun doon. Umuupa po tayo roon. Okay? Nung lumipat po tayo rito, ito po ay sariling atin na. Hindi na po tayo umuupa. Hindi na po tayo nagbabayad ng upa buwan-buwan dahil sariling atin po ito. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi po ito may pag-aari ng organisasyon. Hindi po. Wala pong kabahagi ang UPC Philippines sa property na ito. Ito po ay property ng RTCM Tunasan. Sariling atin po. Kaya salamat sa Panginoon. Maraming churches natin dito sa NCR, mga kapatid, umuupa pa hanggang sa ngayon. Okay? Ang laki po ng upa. Okay? Sa kuryente pa, sa upa, sa tubig. Ngunit salamat sa Panginoon, ang RTCM po ay pinagpala ng Panginoon. Praise God. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil din po sa inyong matibay na pananampalataya. Okay, so all the glory belongs to God. At ganun din, ina-acknowledge ko po ang katapatan ng mga kapatiran na naglilingkod sa Panginoon sa gawain dito sa Tunasan. Maraming salamat po sa inyong katapatan, sa inyong pananampalataya. And everybody say amen. Amen. Praise God. Salamat po sa mga nanay na nagbigay ng perfume. Gamit na gamit po yan dito sa Pilipinas. Kaya sa sinabi ko na po, hindi lahat ng lugar sa Estados Unidos po ay pwede kang gumamit ng perfume. Lalong-lalo na po sa mga ospital, sa mga home for the aged, sa mga areas na masilan po sa amoy. Okay? So, salamat sa perfume. Ganon din sa mga tatay, maraming salamat sa pangginaw. Pinapabalik na ako roon, mga kapatid. Pinapahanda na ako sa ginaw. Praise the name of the Lord. Salamat sa inyo pong pag-alala. Praise the name of the Lord. Ganon din sa mga kabataan. Salamat po sa messenger. Noon kasi mga kapatid, doon pa tayo sa ibabaw at bagong bukas pa tayo, yung bagong pioneering work pa mga kapatid. Every Sunday, pagkatapos ng service, doon banda sa Rosario, mayroong massage center doon. Every Sunday po, pumupunta ako roon. Kaya napansin siguro ng mga kabataan hanggang sa ngayon. Kaya maraming salamat sa portable massager. Praise God. And everybody say amen. Amen. At hanggang sa ngayon, mga kapatid, patuloy ang gawain ng Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ganyan lang po ang iglesia. Okay, may nawawala, may dumadagdag. Ay dumadagdag. Yung iba sa inyo, hindi ko naabutan doon sa unang 3 lugar natin. Ngunit nandito po kayo, matigasig, matibay na naglilingkod sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise the name of Jesus, praise the name of Jesus. Praise God, hallelujah. Kung mayroon po kayong mga Biblia, maaari pong anyayahan ko kayong tumayo kasama ko sa oras na ito, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Biblia at mayroon po akong babasahin, Numbers chapter 35 and simula po sa 10. Numbers 35, simula sa number 10, verse 10.
Speak unto the children of Israel, and say unto them, when ye come over Jordan into the land of Canaan, then ye shall appoint you cities to be cities of refuge for you, that the slayer may flee thither, which killeth any person at unawares. And they shall be unto you cities of refuge from the avenger, that the manslayer die not until he stand before the congregation in judgment. Last verse 13. And of these cities which ye shall give, 6 cities shall ye have for refuge. Let us pray. Father, we thank you for the reading of your word. Let your anointing be upon your servants today. Gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ang aking bibig, Panginoon, ang mga salita, Panginoon, na makapagbigay ng kalakasan sa aking mga kapatid sa oras na ito. Panginoon, dalangin po namin, hallelujah, na yung anointing, Panginoon, ay lumukob sa lugar na ito. At pasalamatan ka namin, pupurihin ka namin, sambahin ka namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. And everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kamayan mo ang iyong katabi, praise God. Sabihin mo, cities of refuge. Pagpalain po kayo ng Panginoon, maaari po kayong maupo. Ang pamagat po ng aking dadalhin sa inyong mensahe sa oras na ito ay cities of refuge. Mga syudad. Anong refuge sa Tagalog? Kanlungan. Oh, okay. Ang sabi po ng Biblia, ang utos po ang Panginoon, na kapag kayo ay pumunta na roon sa kabila ng Jordan, kayo po ay magtatag o kayo po ay mag-appoint ng 6 na syudad. At ang 6 na syudad na ito ay tatawagin ninyong cities of refuge. Ito po ay mga syudad na pwedeng kanlungan. Kanlungan ba ang tamang term sa refuge? Okay. Ang ibig sabihin po ng refuge ay a safe shelter. It is a safe shelter or it is a protection from harm. Yan pong ibig sabihin ng refuge. It is a safe. Anong safe sa Tagalog? Ang ligtas na kanlungan o ang ligtas na shelter, ang ligtas na tahanan o ang ligtas na lugar. Ito ay protection sa mga harm. This is a protection from harm or it is a place of safety. O ito ay lugar ng, what is safety? Ang hirap ko na magtagalog, mga kapatid. Ito ay lugar ng kaligtasan. Ito ay lugar ng protection. Ito ay safe shelter. Now, kung inyo pong titingnan sa Joshua chapter number 20, ang 6 na syudad na ito, unang-una po, ito ay tinawag cities of Kadesh. Unang city po ay tinawag nila na City of Kadesh. Nang ibig sabihin po, it is a sacred holy place or a private room where you can be alone and free from any interruption. So, yung unang city, mga kapatid, sa kanila kasi noon napakahalaga ang pangalan. May mga ibig sabihin ng pangalan. Kagaya ng Abram, ginawang Abraham. Okay? Kasi yung Abram lang, iba kaysa sa Abraham. Ang Abraham po ay may kahawig na o may karugtong na pangalan ng Diyos. Elohim. Okay, Abraham. Okay, so mahalaga sa kanila ang pangalan. So, unang city po, tinawag nilang Kadesh, nang ibig sabihin, it is a sacred holy place or a private room where you can be alone and free from interruption. So it is a city of refuge. The second city is called Shechem, which means a shoulder. Ibig sabihin, balikat. Or it is a back neck in Hebrew, derived from the geographical location, nestled like a saddle or ridge between Mount Ebal and Mount Gerizim.
Okay? So ang pangatlo po ay ang Hebron, na ang ibig sabihin ay friendship. Ibig sabihin ay alliance. It is unity, na nagmumula po sa Hebrew word na ang ibig sabihin ay to join or to bind. That is Hebron. The fourth city po ay tinawag nilang Bezer. Bezer. It is an inaccessible spot. Ang lugar na hindi ma-access. Ang ibig sabihin ng Bezer. At ang panglima po ay ang Ramoth, na ang ibig sabihin, it is a high place. Okay? Mataas na lugar. At ang panghuli po ay Golan, na ang ibig sabihin ay captive. So, ang bawat pangalan po ay may ibig sabihin sa cities of refuge. Itong cities of refuge, mga kapatid, ay pinapuent ng Panginoon upang ang sinuman na nagkasala, ang sinuman na nakapatay ng hindi sinasadya, ay pwede kang kumanlong doon sa city of refuge. Okay? Now, kunyari, nakapatay ka ng tao. Okay? So, mayroong maghihiganti. Kailangan makarating ka sa city of refuge para ang maghihiganti ay hindi makahiganti. Kaya tinawag siyang cities of refuge. Okay? At ang location ng bawat city can be reached. Ang bawat syudad ay pwede mong maabot anywhere from Israel. Pwede kang makarating sa any of the city of refuge in just one day before a day travel. Hindi lalagpas sa isang araw na biyahe kung pupunta ka sa isang city of refuge anywhere in Israel. Dahil 6 sila nakakalat, mga kapatid. Kung sino man makapatay ng isang tao o magkasala, mga kapatid, pwede siya na hindi sinasadya. Pwede siyang pumunta sa city of refuge in one day. Makakanlong siya kagad. As long as you are in the city of refuge, hindi pwedeng maghiganti ang sinuman sa pamilya na yung pinatay. Kaya siya tinawag na cities of refuge. Na pagdating mo doon sa city of refuge, haharapin ka ngayon ng mga elders ng city. Hindi ka muna nila papasukin sa city of refuge. I-interviewin ka muna. Bakit nandito ka? Sir, Your Honor, nakapatay po akong hindi sinasadya. Nasagasaan ko po, hindi ko sinasadya. Kaya pumunta ako rito dahil hinahabol ako, hinahunting ako ng mga kamag-anak. Hindi ko naman sinasadya. So kung may dahilan, tanggapin ka ngayon ng mga elders sa cities. At ang sino man na nasa city of refuge na nagkasala, ay walang pwedeng makialam. Walang pwedeng uusig. Walang pwedeng maghiganti hanggat ikaw ay nasa city of refuge. And everybody say amen. Amen. So, may mga 6 na siyudad, mga kapatid, na pwede mong puntahan kapag ikaw ay nagkasala. Kapag ikaw ay nakapatay, mga kapatid. These cities are strategically located that it can be reached within one day travel from any location in Israel. Saan ka man sa Israel, mayroon kang isang syudad na pwedeng puntahan na hindi ka abutin ng isang araw sa paglalakbay. It can be a stranger or you can be a citizen na nakapatay ng tao na unaware, accidentally. You can take refuge in any of these cities. You have to stand at the gate of the city and plead your cause before the elders of the city before you can be accepted in the city of refuge. Because the avenger of blood cannot do him any harm as long as he is inside of the city of refuge. Now, you can only be free kung ikaw po'y nagkasala, nakapatay ka ng tao, at nandoon ka sa city of refuge. Hanggat doon ka, walang pwedeng maghiganti sa'yo. Dahil protektado ka ng city, protektado ka ng mga namumuno doon, protektado ka ng authority hanggat doon ka sa loob ng city. Kaya tinawag siya ng city of
refuge. It is a safe haven for those who have offended others. Okay. Now, hanggat doon ka, walang maghihiganti. You are safe inside of the city. Ngunit, kapag natagpuan ka ng maghihiganti sa labas ng city, pwede ka nilang patayin. Wala silang pananagutan. Kaya hanggat maaari, pag nakapasok ka na sa City of Refuge, huwag ka munang lumabas. Dahil aabangan ka ng mga maghihiganti sa iyo. Pero hanggat nandoon ka sa loob ng City of Refuge, walang pwedeng maghiganti sa iyo dahil protektado ka ng syudad. Ngunit, mga kapatid, pwede ka lang magiging malaya na wala ng pananagutan sa iyong kasalanan sa panahon na ang high priest ay namatay. Kunyari, namatay ang high priest. Lahat ng mga tao na nandoon sa City of Refuge na nagkanlong ay malaya nang lumabas at wala nang maghihiganti. Pag namatay ang high priest. So wala nang pwedeng maghiganti. Kunyari ako nagkasala. Pumasok ako sa City of Refuge. Tinanggap ako. Hanggat doon ako, walang makikialam sa buhay ko. Hanggat doon ako, safe ako sa maghihiganti. Ngunit sa panahon, mga kapatid, na ako ay lalabas sa syudad, pag nakita ako ng maghihiganti, malaya silang patayin ako. Malaya silang parusahan ako. Malaya silang kung anong gusto nilang gawin sa akin. Dahil ako ay nasa labas ng bakod ng syudad ng refuge. Ngunit, kapag namatay ang high priest, lahat ng mananoon sa loob ng City of Refuge ay malaya na. Pwede na silang lumabas dahil sa namatay ang high priest. Okay. Ang unang dugong ibinuhos ay walang iba kung hindi ang dugo ni Abel. Ang unang dugong ibinuhos ay ang dugo ni Abel. Okay. Anong sabi ng Panginoon? Bakit mo ito ginawa, Cain? Dahil, ang sabi ng Panginoon, the voice of thy brother's blood cried unto me from the ground. Ang sabi po ng Genesis chapter 4 and verse 10. Ang sabi ng Panginoon, ang boses ng dugo ng iyong kapatid ay nagsasabing kailangan ng justice. Ang dugo ng iyong kapatid na iyong pinaslang ay nagsasabing kailangan ng revenge. The first blood requires justice. The first blood that was shed requires revenge. Mga kapatid, but take note that the Lord our God, He is our city of refuge. Psalms 46 and verse 11, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Psalms 57 and verse 1, hallelujah, ang sabi ng Biblia, to the chief musician, Altashek, Meshach of David, when he fled from Saul in the cave, be merciful unto me, O God, be merciful unto me, for my soul trusteth in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpassed. Mga kapatid, pwede po tayong tumago sa kanlungan ng ating Panginoon. Pwede po tayong tumago, mga kapatid, sa safe place, mga kapatid, sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia na ang Panginoon ay siya nating refuge, mga kapatid. Psalms 59 and verse 16, but I will sing of thy power, yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning, for thou hast been my defense and refuge
in the day of my trouble. God is our defense. God is our advocate, mga kapatid, at that He is in the city of refuge during the day of our troubles. Hanggat mga problema tayo, mga kapatid, all we have to do is go into the city of refuge, mga kapatid, at tayo po ay proprotektahan ng Panginoon. Hanggat nandoon tayo sa loob ng city, mga kapatid, tayo po ay ligtas sa kapahamakan ng kalaban. Tayo po ay ligtas sa kapahamakan ng nagnanais ng ating mga buhay. Psalms 91 and verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Ang ating Panginoon po ang siya nating refuge, mga kapatid. Hanggat nandoon tayo sa loob ng syudad, tayo po ay under sa protection ng ating Panginoon. Because He is our refuge. And everybody say amen. Amen. Ngunit mga kapatid, one day, namatay yung high priest. Jesus Christ was our high priest. Hebrews 4 and verse 14, saying then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Jesus Christ was our city of refuge, but then the high priest died. For we have not a high priest, Hebrews 4:15, for we not have a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Hebrews 5 and verse 5, so also Christ glorified not himself to be made a high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. Jesus Christ was the high priest. Jesus Christ is our high priest. But then, the high priest died. The high priest died. Nung mamatay ang high priest, ang lahat na nasa city of refuge ay malaya na. Malaya na. Praise God. The first blood that was shed requires justice. The first blood that was shed requires revenge. The first blood that was shed requires, hallelujah, ng paghihiganti. Ngunit mga kapatid, noong ang high priest ang namatay, ibinigay niya po ang kanyang buhay. He shed His blood. Hallelujah. His blood was shed on the cross at Calvary. Hallelujah. Ang dugo ng ating Panginoon ay ibinuhos niya doon sa cross ng Kalbaryo. Kung ang first blood ay nangangailangan ng revenge, kung ang first blood ay nangangailangan ng justice, His blood is not asking for revenge. The blood of Jesus Christ is not asking for justice, but rather the shed blood on the cross of Calvary requires results to the remission of sin. For without the shedding of blood, there is no remission of sin. Now, the shed of blood speaks of mercy. It speaks about the grace. It speaks about forgiveness. It speaks about redemption. It speaks about deliverance. It speaks healing. It speaks salvation. It speaks freedom. It speaks liberty. The first blood requires you to pay. Mata sa mata, dugo sa dugo, ngipin sa ngipin ang requirement ni Moses. Ngunit mga kapatid, nung ang Panginoon na nagbuhos ng kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo, hallelujah, hindi po nang ibig sabihin na kailangan mag-revenge, mga kapatid. Hindi siya nangangailangan ng justice, mga kapatid, na dapat mayroong justice sa pag-shed ng dugo. Ngunit ang pag-shed ng dugo ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, hallelujah, ang ibig sabihin nito ay kapatawaran o katapusan ng ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin nito ay mercy. Ang ibig sabihin nito
ay grace. Ang ibig sabihin nito ay forgiveness. Ang ibig sabihin nito ay redemption, mga kapatid. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ay deliverance. Ang ibig sabihin ay healing. Ang ibig sabihin ay salvation. Ang ibig sabihin ay kalayaan, mga kapatid. Namatay ang ating Panginoon, mga kapatid. Alang-alang sa iyo, alang-alang sa ating mga kasalanan. We are in the city of refuge, mga kapatid. At hindi tayo malaya doon sa loob, mga kapatid. Ngunit protektado po tayo. Ngunit nung mamatay ang high priest, mga kapatid, hallelujah, we can go out of that city, hallelujah, and free, and say, thank you, Lord, for the blood applied. Thank you, Lord, for the shedding of the blood. Thank you, Lord, for your blood. It was on the cross of Calvary will I have found safety. It was on the cross of Calvary that I have found redemption. It was on the cross of Calvary, hallelujah, that I found deliverance. Hallelujah. For it reaches to the highest mountain. It goes to the lowest valley. The blood of the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat sa dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Glory to the name of Jesus. Hebrews chapter number 10 and verse 3, sinasabi ng Biblia, ngunit sa mga hain niya ang ginagawa ng pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at ang dugo ng kambing ay makapagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan na sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan na ang sa akin ay nihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi na nakakalugod. Ngunit salamat sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, na inalay niya ang kanyang buhay upang mamatay, mga kapatid. At sa pagkamatay ng high priest, ay mayroon po tayong kaligtasan. Sa pagkamatay ng high priest, mayroon po tayong freedom. Sa pagkamatay ng high priest, mayroon po tayong kagalingan. Hallelujah. Kinalulugdan ng Panginoon, mga kapatid, ang ating pagsamba. Kinalulugdan ng Panginoon ang ating pagtanggap sa Kanyang alay. Kinalulugdan ng Panginoon ang ating pagpuri sa Kanya, mga kapatid. Salamat sa dugo ng Panginoon na ang sabi niya, inumin mo ito ang aking dugo bilang kabahagi at pag-alaala hanggang sa ako ay magbabalik. Hallelujah. Hindi na po nararapat sa ating kapanahunan na tayo pa po ay mag-alay ng sinulog na alay. Tayo pa po ay magpabuhos ng dugo mula sa mga kambing, mula sa mga tupa, mula sa mga hayop, mga kapatid. Ngunit sapat na ang dugo ng ating Panginoon. Sapat na mamatay ang high priest. Sapat na, mga kapatid, hallelujah, upang tayo, hallelujah, ay bibigyan ng Panginoon ng kaligtasan. Hallelujah. Thank you, Lord, for the city of refuge. Thank you, Lord, for the shed blood on the cross of Calvary. Hallelujah, 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 hallelujah. Napakalaking bagay po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi po tayo karapat-dapat sa Kanyang dugo. Ngunit ito po ay ibinuhos niya alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin. Hallelujah. Kailan po ito na-apply ang dugo ng Panginoon sa ating kaligtasan? Ito po ay na-apply sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Nung namatay ang high priest, mga kapatid, nagkaroon tayo ng malayang pagsuri sa ating kapaligiran. Nung mamatay ang high priest, ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kasalanan mo. Kaya nagiging malaya ka sa oras na ito. Dahil, mga kapatid, sa dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Somebody is praying for you right now, mga kapatid. Hindi ka lang naparito, mga kapatid, dahil sa gusto mo, dahil may sadya ang Panginoon sa buhay mo. May sadya ang Panginoon, may nakikita ang Panginoon sa buhay mo na ikaw ay gagamitin ng Panginoon, hallelujah, sa Kanyang kaharian. Salamat sa Panginoon sa kalayaan. Salamat sa Panginoon sa Kanyang dugo na ibinuhos para sa atin. Thank you, Lord, for you are our refuge. Thank you, Lord, for you are our high priest. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ano ang gagawin natin sa alay ng ating Panginoon? Anong gagawin
gagawin natin mga kapatid, hallelujah, sa buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah, tanggapin po natin ang kapatawaran ng mga kasalanan, katubusan ng kasalanan. Hallelujah, ang pagpapala ng Diyos. Dahil mga kapatid, hallelujah, namatay siya doon sa cross, alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin. Mga kapatid, hallelujah, tayo pong lahat ay tatayo sa oras na ito at nararapat lamang mga kapatid na sambahin natin ang ating Panginoon. Salamat mga kapatid, hallelujah, na sa buhay ng ating Panginoon, ipinagkaloob niya para sa iyo at para sa akin. Ang nararapat nating gawin, hallelujah, sambahin siya, pasalamatan siya, hallelujah, ibigay ang nararapat na papuri sa Kanya dahil ikaw ay Kanyang niligtas, ikaw ay binigyan ng Kanyang ng kalayaan, ikaw ay binigyan ng kapatawaran, ikaw ay binigyan ng kaligtasan, ikaw ay binigyan ng kagalingan. Sambahin po natin ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah! 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 Hallelujah!